Mga tol, hindi ako makapagpigil eh. Gusto ko talagang hamunin tong si Mr. Trillanes o kaya yung mga NBI na pasikat dun sa Senate eh, yung nanggulpi ng gwardya. Yung NBI na officer na isa na mukhang malaki yung katawan pero mukhang ampaw naman. Yung baka mamaya isang suntok ko lang, isang straight lang eh, baka ma-knockout na agad eh. Ganun yung mga nakikita ko eh, yung mga siga-siga na forma. Tapos pagka sa suntukan, ano eh, ang babagal sumuntok eh. Yung makikita mo na yung suntok nila, paparating pa lang may ilaga mo eh. Tapos matchatsempohan mo isa, dalawang suntok na straight o hook. Ano eh, bagsak eh. Eh si Mr. Trillanes, medyo gurang na to eh. Siguro maganda hamunin na lang yung mga anak nito kung meron o kaya yung mga kakampi nitong mga to na marunong din sa suntukan, no? Para maganda, gusto ko pustahan. Kahit ako pa bumili ng pamasahe ng mga yan dito sa Singapore. Dito kami mag-boxing tsaka maganda i-live. Tapos ang pustahan, syempre sasabihin nila tuldok lang ako kumpara sa kanila kasi syempre hindi pa tayo kasing sikat nila. Sila na yung mga big names diyan eh, di ba? Eh dati tayo naman natigil tayo, dati tayo sa ABS. Eh hindi naman tayo kasing sikat nila ngayon, no? Sige, para maganda, milyon ang pustahan namin, 'di ba, sa boxing. Milyon para win-win situation, hindi yung dadayo sila tapos sabihin nilang sino ka ba o walang mapapala sa iyo, 'di ba? Ang maganda pa diyan, ang ipupusta ko mga ginto talaga. 1,000,000, 2, 3, hanggang 5 o kung magkano gusto nila. Marami tayo niyan, 'di ba? Inalis ko na mga kayamanan ko diyan sa Pilipinas eh, dahil nga mga tol. Baka pag-interesin din ng mga kalabang ko dahil siyempre nilabanan natin dyan mga illegal na droga nga, yung mga sangkot, yung mga big names din, mga corrupt. Eh, inalis ko na. Siyempre, sa gold tayo, investment natin, di ba? Diyan tayo papaldo at yan ang maganda ipusta kasi pwede naman nilang dalin papauwi yan tapos ibenta nila, di ba? Ibenta nila sa sangla, no? Sa tao, sa marketplace, oh. Kaya ito Mr. Trillanes ikaw kung medyo nagugurangan ka na sa sarili mo at hindi mo na ako match, sasabihin mo, bata-bata pa ako. Sige, pagbigyan natin yung rason mo. Pero baka pwede yung mga anak mo, kaya kung sino mga, mga pinsan mo, kung meron ka mga kadikit dyan na mga pwede sa suntukan, yung mga bato-bato katawan, ha? Tapos ang maganda dyan, kung meron ka mga bata-bata mga anak, pwede ko hintayin yung mga yan hanggang medyo magkaedad yung mga yan. At sila pwede ko hamunin ng boxing match na pustahan din, ha. Pero sa ngayon, ikaw kasi medyo paporma-porma ka pa eh, di ba? Parang meron ka pang bubuga eh. Matigas ang dibdib mo eh, nakikita ko eh. Medyo labas pa eh, di ba? Bigyan natin ng magandang eksena yan, di ba? Naka-camera tayo para hindi mo masabing magaling ka lang sa mga pag-file ng kaso, di ba? Masabi mo din na physically fit ka pa. Di ba? Pag ganyang sundalo, kailangan physically fit kahit na ilang taon na. Di ba? Pacquiao nga eh, tinan nyo, ilang taon na, magsi-50 anyos na. Pero makakapag-knockout pa ng mga bata-bata mga boksingero, di ba? Hindi ako amateur, hindi rin ako professional. Oh, ano pang gusto mong partida, di ba? Oh, milyon-milyon na nga eh. Mr. Trillanes yung mapormang NBI na officer na isa dun, yung malaking katawan. Sino pinaka siga dyan sa grupo nyo? Irap nyo sa akin, ha? Milyon-milyon, oh. Kung walang pera yung mga yun, kayo kayo mag-backer, kayo mag-finance. Kikita kayo, paldo kayo, tinan nyo, pagka ninakaut ako. Tsaka gusto ko, yung mananalo, para malinaw na kung sinong panalo, hindi na yung parang pro na boxing match. Kung sino yung hindi na makatayo sa ring. Yung hilo-hilo na, tapos baka mamaya hindi na makapagsalita na maayos. Talo na talaga yung ganun pag yun na yung nakita natin, no? Hindi, pero seryoso, kung sino hindi makatayo sa ring, bibilangan. Oh, siya natalo ng milyon-milyon. Oh, di ba? Yan ang magandang offer, ha? Mr. Trillanes, makinig ka. Tsaka yung mga nag-aangas-angas dyan, ha?